Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana po ay samahan nyo kami sa inyong gabihan habang tayo po ay tumatalakay ng mga issue patungkol sa batas. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Hi, good evening, Mare. Good evening lahat sa manonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Uy, bago tayo magsimula. Yes, bago tayo magsimula. Ano yan? Kasi madami nagtatanong kung bakit hindi, ako lagi ang nakikita na lang pagmumukha dito at hindi si Attorney Danny Oo. Actually, alam mo kasi Hindi naman, busy lang siya. Sobrang busy lang talaga niya. Oo. Kasi ganun talaga pag magaling na abogado. At saka hindi. Super busy. Ang dami-dami niya kasing responsibilities. Exactly. But, Oo. hindi naman ako magiging abogado kung hindi dahil kay Attorney Danny. Correct. Professor ko yun dati. Oo. Kaya At kung saka- ano yung nasasabi ko dito, Same. sa kanya ko rin naman natutunan. Hindi. Ang sa akin lamang, syempre, bilang isang batikang abogado na si Attorney Danny Concepcion, gusto rin niya isang batikang abogado ang humahalili Ay, sa kanya naman. dito. Thank you. At hindi lamang yan, syempre, ang paglilingkod po ng TV, UP ay dapat hindi maputol. Yes, diba? oo. Dire-diretso yan. Dahil itong advokasya natin na malaman ang katotohanan, malaman kung paano tayo magtanggol ng ating mga sarili sa panahon na kakailanganin ito. These are weapons that we need. Sandata ito para sa atin. Hindi para manakit, kung hindi para proteksyonan lang ang Yes. ating sarili. And thank you, Attorney Danny. Thank you, sir. Actually, sir, pa rin ako kasi nga professor Oo, ko siya talaga? dati. Oo. Hello, sir. Yeah, Alam sir. niyo na, sir. Sir. May increase ba ako dito? Hindi ko Tatanungin ko alam. kay Atty. Hi, sir. Or may hi, sir na rin ako kung ganon. Okay. Anyway, for those who Okay. want to ask us questions sa mga problema nila, you can contact us sa aming Globe number. It's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Yan. So, kung nais nyo pong sumama sa aming talakayan o kahit na magtanong sa amin or gusto nyong personal na makausap ang ating mga abogado de Campanilla, ay pwede ho kayong mag-iwan ng mensahe, tatawagan ho kayo ng ating mga kasamahan dito sa ating programa. Okay, Okay. are you ready? Ready? Ready na siya. Okay. Ready na rin ako. Galing siya Nueva Ecija. Ang layo. Oo nga. Ang Grabe. init dyan. Where is Oh. Nueva Ecija? Ay, lampas pa yan ng Super Bulacan. duper That's the north, diba? rice granary ng Pilipinas. Ah, Yan, really? yan ang andaming mga ano dyan. Yung most of our bigas dyan, tsaka sa Cagayan, tsaka... Oh, wow. Ang alam ko lang talagang mainit dyan sa lugar na yan. Oo, yung Kabanatuan. That's Diba true. minsan yung pag merong heat index, makikita mo... Sila ang medyo mataas. Totoo. Sila mas mataas than normal. Okay, nanalo po ako sa loto. Ay, hindi. Hindi. Nanalo na Sana po all. ang mga magulang ko sa matagal na kaso tungkol sa residential lot na mayroon na kaming land at title at certificate of finality ng judgment. Ngunit, hanggang ngayon ay ayaw pa ring umalis ng kabilang panig at sinasabing kailangan daw po ng writ of execution bago sila makialam. Sorry, ang barangay ang nangangailangan ng writ of execution. Wala na rin po kaming abogado dahil retired na ang dati naming counsel at nag-aalala kami sa gastos kung kukuha pa kami ulit. Ano po ba ang susunod na legal na hakbang para ma-enforce ang desisyon at mapaalis na ang occupants? Ay, yan. Ba't galit ka, Mare? Oo nga, galit ka Eh, kasi naman. nanalo na sila eh. Ano ba? Sino raw to? Si Tomas. Sinabi ko nga si Tomas. Si Mang Tomas. Si Mang Tomas Okay. ng Nueva Nueva Ecija na 38 years old. Okay, Tomas. Kasi okay. Nanalo na nga raw sila. Oo. Okay, para sabihin mo na ikaw ay nanalo na sa isang Meron nga case. silang certificate of finality. Ano dapat yun? Dapat merong Certificate of finality. that na sa- is what we're looking for. The Meron na. At certificate saka of meron finality. sila certificate of finality. Yes. Meaning, nagdesisyon na si judge Oo. at walang umapila or wala nang umapila. At Nanalo na siya. Final. Okay. Pero yun na nga, actually maganda tong tanong na to dahil
because na nanalo ka na, automatic na ma-enforce Oo. ang judgment mo. Usually, you really have to file a motion for writ of execution. Paano kukuha ng writ of, A motion for execution ang tawag doon. Meaning, panalo na ako, ito na yung aking judgment, Oo. I ask you to execute my judgment. How do you do that? Pag nag-motion ka sa judge, yung judge, gagarant yun, i-direct yung sheriff. Si sheriff Sa na bahala. si sheriff. Okay. However, sabi dito kasi matagal na yung kaso. Oo. Okay. Kasi ang motion for ang writ of execution, merong time frame yan na kailangan gawin mo within, ang alam ko 5 years from that certificate of finality. Kailangan mag-move ka for judgment. Paano kung sumobra na? Pag sumobra na yun, ang iba na yung gagawin mo, revival of judgment. Hindi naman mag-iiba yung... Hindi ka naman matatalo. Ayan, panalo ka na. Okay. Mag-iiba lang yung mode mo. Magpapa-revive ka, tapos saka ka magpa-file ng writ of execution. Mag-motion ka for execution. Darling. Whereas pag before 5 years, Mas bilis- mabilis sana. Oo, Okay. So, hindi naman niya sinabi kasi kung kailan Kaya Pero nga. kung wala pang 5 taon, motion for execution. Ngayon, kailangan mo ng abogado, mas mabuting meron. Hindi, Oo. Tomas. Oo. Tako, huwag mo nang pakakawalan yan, Tomas. Oo Sinabi na ni attorney, madaliin mo na. Kumuha ka na lang ng murang abogado dahil bawal ka sa PAW dahil lupa yung Oo nga, pinag-uusapan bawal. mo. At saka mura lang naman siguro kasi kung ang gagawin lang naman ng abogado ay magpa-file ng ganyan, Wag diba? mong kukunin yung mga mamahal na abogado. Kumuha Muntik ka na- ng medyo mas muntik na- okay lang naman kasi hindi naman masyado karumal-dumal Ay, yung hindi, iyong kaso. Madami naman dyan na magagaling na abogado. Karumal-dumal. Madami naman dyan mga galing na abogado sa Nueva Ecija. napakarami. Oo, simple Okay, lang naman ha? yan. Lalo na panalo ka na Hindi ka naman matatalo pa Oy, ulit. pero teka muna, ngunit datapwat ngunit, 'di ba? Tandaan ninyo, minsan maraming abogado na nagiging peking abogado. So bago nyo siya bayaran, tingnan nyo muna ang kanyang lisensya kung Oo. ito ay valid sa Supreme Court. Actually, Baka mamaya, kubra ng kubra, abogado. madali diba? nang ma-check. Mukha lang pala, may Madali- attache case. madali nang ma-check yan. Oh, madali nang ma-check. Kasi Paano? meron na kasing IBP app. May app na. Ang tutsyan. Pati may app pa, Oo, di ba? meron ng app, ang tutsyan Integrated yan. Bar of the Okay, Philippines. okay. You can download it at you can enter the name of the Lawyer, and you will find. and it will show you if he's kung lisensyado pa siya at Okay. kung up to date ang kanyang MCLE, lalabas yun doon. Okay, ang tanong ko, attorney, meron bang nakasulat doon kung saan sila nagpa-practice? For example, Nueva Ecija, Batangas. Well, Oh. depende kung ano yung in-upload ni lawyer ha. Kasi ako, at kung gaano ka-public yung kanyang, kasi pwede mong, Pwede mong i-public? hindi, kung ako, kasi naka-register ako doon sa IBP app, at the very least, wala kang choice, lalabas kung yung roll number mo, tsaka kasi public record ang yung roll number, tsaka ang yung MCLE. Pero any other thing, like yung address mo, ganyan, it's up to the lawyer kung gusto Hindi, niya. ano lang, Setting. yung lugar lang. Kunwari, taga-ano ko, Quezon Hindi, City, Bataan, ganun. Kung tama ang tanda ko, ang ilalabas na ang IBP is yung chapter kung saan naka-enroll yung... Pag chapter, madali nang makita. Oo. Kasi kung chapter, Nueva Ecija. Yan, makikita mo yun. Yes, O, kasi sige. chapter ako, Quezon City ang chapter Ayan. ko. Alam nyo, maganda yung mga ganyan kasi at least pagkasama siya usually sa mga chapters, medyo mas nagiging credible. Oo. But Oo. all Hindi lawyers naman- must hindi have naman- their chapters. Yun, All oo, lawyers must diba? have. At saka pag up-to-date ang kanyang MCLE, credible na. Kasi Okay, nag-aaral. tanong nila, ikaw naman, pinahirapan mo ulit. Ano naman daw ang MCLE? Mandatory Continuing Legal Education Number. So we are Oo. required every 3 years to study 36 units. Otherwise, hindi kami bibigyan ng number na yon. Okay. At hindi kami pwede mag-practice. di sabi ni Tomas, nagtanong lang ako, ang dami kong kailangan alalahanin. Oo nga. Hindi, pero hindi mag-file ka na ng kung less than 5 years, do it now. Okay, now na. Okay, sige. Eto na, si Faith ng Bataan. Magandang gabi sa iyo, Faith ng Bataan. Anong itatanong kay attorney? Okay po. Good afternoon po. Hi, Hi, Faith. good evening na. Sige, go. Sige. Okay. Anong tanong By kay the way, attorney? okay, by the way po, may concern lang po ako regarding sa illegal dismissal po. Okay. Naka-file ka na? Sa sa Dole po, Pampanga. Okay. Okay. Kasi bali, ganito po kasi kung tatanong ko lang kung may laban po ba o mas malakas. Kasi ganito po yung
Ano yung nangyari Ito po ba kasi- sa'yo? Okay, bali last April 30 po kasi ma'am. Oo. Bali pinag-last day agad ako ng company. So 6 years and 5 months na po ako sa company po. Ano ka, regular, probationary, ano ba ang yung Bali- hindi ka na probationary, 6 years ka na, 'di ba? Contractual ba? May project ba? Ano ba yan? Ano ba ang trabaho mo, friend? Okay, bali, by the way po sa BPO po. Bali, BPO. online lending po. Online lending, BPO. Online lending. Ay, siguro naka-contract yung Ano yung mo? Sinabi Bali- ba sa inyo? ano yung dahilan na kung bakit hindi parang pinag-last day ka? Oo nga. Okay. Bali, ganito po kasi yung nangyari. Sa performance po namin, in terms po sa collection. Alam ko Kasi na by yan. the way po, ma'am, Oh. bali, agency hired po kasi ako. So, sa 6 years na yun po, ma'am, isa lang po yung naging company ko. Yan lang po yung company ko talaga ngayon. So, Okay, sila po okay. yung nagdi-decide or sila po yung nagdi-dictate na regarding po sa trabaho Alam ko. mo yun ang problema sa mga ganyang mga contractor, yung parang Kaya masakit sa bungo yan, ha? Yung Oo. contractual na yan, ha? Ang tagal-tagal pinag-usapan yan sa Kongreso, Oo, ha? Dahil kasi yung mga alam mo, Kongreso, okay. tatalino talaga, eh. Okay. Faith kasi, Oo. pwede mo ilaban yan kasi bawal ang labor-only contracting di ba? Yun ang inaano Yes din po. sa Congress, di ba? Mukhang labor-only Yes ka lang po. di ba? Di ba yan yung may dapat Yes po, yan necessity nga. yan? Or, Yan nga po yung inaano. Kasi lagi po nilang pinaglalaban sa amin na wala kaming laban sa company. Sa Kasi parang sa agency, based po kami. Hindi, pero Yes kasi po. kung if you can, I think makikita ng Dole yan na labor only lang yan. 6 years hindi siya pinapalitan. Tapos wala ka namang dalang your own equipment, your at own... saka, dire-diretso. Oo nga. Walang Yes putol po, na wala po. service. Bali, So, yung Faith, in terms of performance po kasi, attorney, wala silang naging problema sa akin. Sa collection lang talaga dahil nga biglang humina ngayon kasi alam naman nila kung ano yung naging issue ng online lending, di ba? Oo, yeah. So Ano anyway, ibig sabihin ng biglang humina? So, parang may kota-kota kayo, ganon. Di ka nakamit ng kota, Yes. chinugi ka, ganon. Sa monthly. Sa monthly, yes kaya po. nga. So, Monthly collection Hindi po ka yan. nakakuha ng kota, natsugi ka, ganon. Yes po. Sino ang nagbabayad ng mandatories nyo? SSS, Pag-ibig, PhilHealth? Yung agency or Kam- yung company? Company po. O, yun Siyempre, naman pala. sa sahod po kasi namin. Tapos, ito pa Hindi. nga po. Bali, sa 6 years po kasi po sa kanila, ang OT po namin hindi po bayad. Anyway, ganito ha. Oh, ganito na lang. Ang tanong kasi ni Maris kung yung sa payslip mo, sino ang sino Oo nga nakalagay? Kaya nga. Sino Okay, may payslip po ako dito. Bali, ang sa taas po, nakalagay yung R ko, na, which is yung company ko. Ay, wag ka magbabanggit ng kahit Ah. anong pangalan, friend. Anyway, Ah. yung nakalagay sa taas is Kumpanya mong pinapasukan or agency? Yung agency. Sorry. Yung agency. Tapos, yung sa baba, andun yung company. Anyway, Faith, actually, it doesn't really matter kung ano yung mga dokumentong meron at ano. If you can prove, and I think this is the case, no, yung labor only lang siya. Pag labor only kasi bawal na, that you are considered an employee of the actual company you're working for. At saka And necessary siya. necessary siya kasi yun ang talagang negosyo. At the same time, no matter what, let's say, worst case scenario, agency nga, tapos son, merong employer na, yung, kumbaga, yung kumpanya na nag-hire sa'yo, subsidiary liable naman yung mga Correct. yung employer So kunyari sa sinabi mong hindi ka binabayaran ng overtime, kung hindi ka binayaran ng overtime ng ahensya just in case, you can always go after the company itself. Okay, so regardless, pwede siyang magreklamo, di ba? Regardless, Pero ang regardless. tanong ko ganito, pwede ka bang tanggalin ng basta-basta dahil di ka Exactly. nakakota? Yun ang sinasabi niya kasi. Without due process. Ayun na nga, kasi 'di ba merong 2 notice rule, 'di ba? The first notice Yes po. is yung explaining why you should be disciplined or your employment should be terminated. And the second notice yung decision. Ang ginawa kasi nung kumpanya na where she works is that since they consider her as yung hindi nila talaga empleyado sa ahensya, 'di ba usually ginagawa ng iba, sinasabi na palitan nyo na 'to, 'di ba? Kumbaga, hindi ka namin talaga empleyado. So pinalitan nyo siya dapat sa iba. Hindi ka ba nilipat sa ibang kumpanya noong agency? Hindi po. Ito So, pa nga po, tinanggal bali, ka na yung lang pinatawag, bigla.
Bali, ganito po kasi di ba na siguro nalaman na nila na ilalapat ko sa labor. Okay. So, tinatawag ako. And? So, kinausap ako, sabi nila by floating, 6 months. So, sabi ko, naghihintay ako na bigyan niyo ako ng trabaho. Pero, pag uwi ko po, chinek ko yung yung parang, ano ba ito, yung naghanap sila ng mga trabaho dito sa amin, sa lugar namin. Andun, naka-hiring sila. Tapos yung posisyon mo mismo ang no? Naka-hiring, yes po, naka-hiring Okay. po sila. Okay. So, pagka-floating ka, wala kang sweldo. Oo. Actually, Wala po. Wala yun. Ayun. Pero, hindi, labor only lang to. So, Faith, ang tanong mo kasi sa akin kanina is kung may laban ka o may laban ka. Oh, sige, punta ka na sa Dole, Opo. ha, Faith? Sa illegal dismissal, pasok din po ba yun na hindi sila nagpaso sa... Yes. Eh, ipasok mo na lahat. Ipasok mo na lahat. Oo. Oo. sige po. Ha? Okay. Thank you. Faith. Good luck. Salamat. Oo. Sige, thank you din po. Maraming Okay, good salamat. luck, good Magandang luck. gabi po. Good luck. Okay, Okay. eto naman. Daryl, 31 years old ng Bulacan. Ang layo ng mga tao natin na nagsumusulat Oo ng nga, mga diba? Nueva Ecija ngayon, tapos Oo. kanina, Pampanga ngayon. Ako, isa lang naisip Bataan, ko dito. Bulacan, oo. Baka kulang na talaga ng lawyers. Oh, kasi di ba ang lalayo? Oo, ang lalayo di ba? Or, tuntuwa sila sa programa natin sa Tamang Payo. Ayun. Yan ang Sige. gusto kong Pareho isipin. na lang na dahilan ang Okay, isipin sige. natin. Okay. Ito, may utang po ako sa credit card na umabot sa court order sa small claims at ngayon po ay may writ of execution na para bayaran ng halagang 154,000. Nakapagbigay na po ako ng partial payment pero hindi pumayag ang bangko sa installment at sinabihan ako ng sheriff na humanap ng paraan or mag-loan para maiwasan ang salary garnishment. Nais ko lang pong malaman kung posible ba talagang ma-garnish ang sahod ko sa ganitong klaseng kaso at paano po ang proseso nito kung sakali. Nag-aalala rin po ako kung paano matitira para sa pang-araw-araw na gastusin kung mangyayari ito. Ay, magandang tanong ito. I love this question. This is a very, very good question. Pwede bang kunin ng korte ang buong sweldo mo nang walang ititira sa'yo? Hindi. Yun. Hindi. Pero una naman na-explain natin, ano ang salary garnishment. Ito kasi may judgment na. Okay. Tapos, inaamin niya, nagkautang siya, hindi niya nabayaran. Tapos, sinabi ng korte, bayaran mo. Oo. Yung bangko, nagtatry siyang, pwede bang installment? Ayaw ng bangko. Bakit naman kasi ayaw ng bangko? Namin yun naman pera, Oo nga. friend. Anyway, ayaw ng bangko ngayon. What salary Pwede naman magbayad. What salary garnishment? Ito yung... Question. Oh. Di ba salary garnishment is also installment? Yes. Bakit ganun? Ayaw mo pumayag pero kukunin mo yung salary ng tao. Anong difference? Ay, hindi ko maintindihan. Oh, rin. di ba? Anyway, pero to, ang salary garnishment, yung court order, ibibigay sa iyong employer at ang employer mo na ang magkakaltas sa iyong sweldo, hindi mo na makukuha yon. Diretso na yon doon sa fulfill nung judgment. Okay, got it. Okay. However, yung tanong mo is, pwede bang mangyari yun? Yes, pwede mangyari ang mag-garnish ang Okay. Pero yung walang matitira sa'yo ni isang singkong Kawawa duling, naman. hindi nangyayari yun. Okay. So, magkano usually ang itinitira naman sa'yo? Usually, kaya parang ang alam ko, yung standard, usually 25% ang kinukuha kung kakayanin na. 25% ang kinukuha. Depende. So, meaning to say, sa 100, example lang hina ko sa O matik. 100,000, di 25,000. Ang iiwan sa'yo. Hindi, ang kukunin. Ang kukunin. Malaki-laki naman palang Or iiwan sa'yo. maximum of half. Depende. Okay. It depends really on, hindi naman ganun ka-berdugo ang ating korte na, Correct. di okay ka na dyan, Daryl. magpa-garnish ka na lang ng oo. sweldo. Oo. At least unti-unti lang, di ba? Oo, tsaka i-determine kung ano yung sapat para yung hindi ka naman pilay na pilay. Oo. At saka, eto lang isa pang maganda dito, yung garnishment na sinasabi ng korte, 'di ba? Unti-unti installment, 'di ba? Installment yun, oo. Kesa naman yung isang buo mong bayaran at umutang ka pa ulit para Tsaka bayaran maganda to, nga rin magkaka-interest at ka pa saka- ulit. At saka maganda nga, una, may trabaho ka. Oo. Pangalawa, pag garnishment, naibawas na, at least talagang
assured na mababawasan ang yung at bayad na. Correct. Kasi baka mamaya kung nag-ano ka pa, hindi naman sa dinadoubt ko na gusto talaga niya magbayad. Pero kung mag-negotiate pa siya ng installment sa bangko, edi ibig sabihin siya yung may initiative na kailangan magde-deposito siya every month. Pag makalimutan mo yun, ay ito na naman Nako, tayo. ito na issue na naman tayo. Oo. O, hindi, ito gusto kong sabihin sa lahat ng mga nakikinig sa atin, whether bata ka o matanda ka, huwag kang gagamit ng utang pambayad sa utang. Ulitin ko, huwag kang Kiting kumuha ang ng tawag dyan, utang. diba? Oo, para ipambayad sa utang. Bakit? Kumuha ka dito ng utang ka, pambayad dito sa utang na ito, kumuha ka ng interest dito, sinalpak mo dito, tapos eto na naman may interest, ang mangyayari niyan, dumodoble ang utang mo nang hindi mo namamalayan, ang laki na. Pwedeng umabot ka ng 5,000 lang ang utang mo, umabot ka na ng 30,000. Dahil sa kakadagdag ng interest. So, for all of you out there, do not do that. Yan ay financial advice ni Yes. Mare. Mahirap yon. Okay, sige. Eto naman si How do you pronounce it? Ivo. 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 Ano ba talaga? Ivo. Okay. Okay. O, di pues, kayo na lang dito. joke lang. Si Ivo Sige. ng Rizal, 24 years old. May subdivision po na pinagdadaanan ko gamit ang bisikleta. At nire-require nila na magpakabit po ako ng sticker. Ay, talaga, para-paraan lang talaga para makapasok. At kung wala nito, ay kailangan akong magbayad ng 20 pesos kada daan. Medyo nalilito lang po ako kung may karapatan silang maningil ng ganitong setup. Ang ganda ng tanong, Kasi nangyayari Ano po talaga ang yan. batas o rules applicable dito? So, sa subdivision siya nagbibisikleta. Kasi private road pa ba yung subdivision na yan? Oo. Depende. Kasi kung, Depende. Kasi diba, there are certain subdivision, private road yan. Meron namang ibang subdivision na na-donate na sa local government. Ganyan. So you listen to the subdivision's rules and regulations. Yes, actually, okay. Sorry Ang ka. unang tanong ko, ang unang sagot dyan is that, can the HOA restrict entry into the subdivisions or regulate entry? Of course, they can, di ba? Kasi Oo. subdivision nga yan. Oo. Ngayon, is 20 pesos, could they require stickers? Yes, di ba? Yung mga, kung mga yung mga may-ari ng mga bahay doon, require ng sticker ang mga sasakyan na lalo pa siguro yung Correct. yung mga hindi yung hindi Sa nakatira akin doon. kasi, kung subdivision ko yan, hindi ako magpapapasok. Sorry pero hindi ako magpapapasok kahit bayaran mo. Yun That na. is for safety purposes. Kasi, di ba, kung lahat nagbabayad, nakakapasok sa subdivision mo, nakikita Kasi lahat alam ng mo, bahay mo merong niyan. madami to sa mga ibang mga, lalo na sa probinsya. Kasi minsan yung mga subdivision nila, nasa gitna. Tapos ito yung pinakamadaling way from point A to point B. Minsan, kadalasan yung mga LGU doon, nire-require na buksan nung... Dapat. Oo, Sige, oo. itanong mo na lang dun sa barangay ninyo Kung hindi, wag ka na magbisikleta dyan, sayang pera. Doon Oo ka na lang sa nga. kabilang subdivision. Oo nga. O sa isang part, kung Sa isang subdivision. O kaya umikot ka na lang, o kaya umikot ka ng malaki, at least naka-exercise ka pa, ha? Sige. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Napakaganda ng mga issues ang ganda ng mga na tanong ngayon. natalakay Oo, natin I ngayong like gabing them, ito, di ba? At sana marami kayong natutunan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hi, Attorney Danicon. Kasi Hi! Ay, nako! Hi, Attorney Oo, Danny galingan mo, Oo, galingan gagalingan ko kasi mo yan, hindi ako baka- na-increase. Oo nga yan, Hi, galingan mo, Attorney with Danny smile. Ayan, sige. Ayan. Bye! Bye!